at maaari mong ipusta ito sa bangko. Ayon sa mga batas ng estadong ito, ayon sa batas ng California, si Nick Rainer ay hindi nagkasala ng pagpatay. I-print mo yan. I-print mo yan, matitinding salita matapos lumitaw sa korte si Nick Rainer na kinasuhan ng pagpatay sa kanyang mga magulang, sina Rob Rainer at Michelle. Nasa korte ang law and crime at nakita natin si Nick Rainer mula nang maaresto siya noong nakaraang buwan. Ang nakakagulat na pangyayari sa loob ng korte na maaaring magbago ng takbo ng depensa ni Nick. Nandito tayo sa kasong iniharap ng law and crime. Ako si Chris Stewart. Nakagulat na pangyayari ang nangyari sa kaso ng pagpatay kay Nick Rainer sa korte sa Los Angeles ngayong araw at mabilis itong naganap. Ang 32 anyos ay kinasuhan ng 2 bilang ng first-degree murder at brutal na pagpatay sa kanyang mga magulang. Ang kilalang direktor at alamat sa Hollywood, Rob Reiner, at ang kanyang ina na isang photographer at producer, Michelle Singer Rainer. Natagpuan silang parehong patay sa bahay nila sa Brentwood, Los Angeles noong Disyembre 14. Ayon sa mga piskal, maraming saksak ang tinamo ng mag-asawa at may espesyal na kalagayan ang kaso para sa maraming pagpatay. Ibig sabihin, kung mapatunayang nagkasala, maaaring makulong habang buhay si Nick Rainer nang walang parol o mapatawan ng parusang kamatayan. Posibleng mangyari ang alinman sa dalawang parusa. Ngunit ang pagdinig ngayon ay hindi tungkol sa mga detalye o pag-amin. Dahil bago pa makapag-plea si Rainer, nag-resign na ang defense team niya na pinamumunuan ni Alan Jackson. Yung lalaking nakatayo sa tabi niya nung mga unang pagdinig ay pumasok sa opisina ng hukom, tapos bumalik at inanunsyo na siya ay umatras na sa kaso. Si Rainer ay inilipat sa public defender at naantala ang arraignment matapos niyang i-waive ang karapatang ma-arraign ngayong araw. At pagkatapos ay dumating ang nakakagulat na sandaling ito. Paglabas ng korte, lumapit si Jackson sa mikropono at nagbigay ng dramatiko at sinadyang pahayag. Isang linyang agad nagtatanong kung saan hahantong ang depensang ito. At pwede mong ipusta ito sa bangko. Ayon ba yan sa mga batas ng estadong ito? Ayon sa batas ng California, si Nick Rainer ay hindi nagkasala ng pagpatay. I-print mo yan. I-print mo yan. Kaya ito ang maikling bersyon kung paano kami napunta sa korte ngayon. Naaresto si Rainer ilang oras matapos umanong saksakin ang magulang niya, si Director Rob Rainer at producer-photographer Michelle Singer Rainer ang ina niya. Ayon sa ulat, ilang beses niyang sinaksak ang mga magulang niya sa bahay nila sa Brentwood, Los Angeles noong Disyembre. Ngayon, lumabas na ang desisyon ng District Attorney ng Los Angeles. 2 kaso ng first-degree murder, may espesyal na paratang para sa maraming pagpatay na maaaring magresulta sa habambuhay na pagkakakulong ng walang parole o parusang kamatayan. Ngayon, sa puntong ito, wala pa tayong alam na motibo. Wala pang motibo na inilalabas sa publiko sa ngayon. Walang paliwanag mula sa mga piskal kung ano ang nangyari sa bahay na iyon at hindi pa rin alam ang dahilan. Nakakulong din si Nick nang walang piyansa mula noon. At no sa mga sumunod na araw, isang bagay talaga ang agad na napansin. Ito ay ang pagpili niya ng abogado. Sa puntong ito, ay ang naging pagpili niya ng abogado. Dahil si Alan Jackson, isang kilalang defense attorney at isa sa pinakamalalaking pangalan sa legal defense, ay lumitaw sa korte para kay Nick na talagang nagpakita na magiging matindi ang laban sa kasong ito. Hindi pa nagpasok ng plea si Nick. Naantala na minsan ang kanyang arraignment at sinabi ni Jackson sa korte na hindi pa medically cleared si Nick. Bago tayo tumungo sa malaking balita sa korte ngayon, sa tingin ko mahalagang pag-usapan ang mga alalahanin na iniulat ng mga tao tungkol kay Nick Rainer pagdating sa kanyang mga tao ng pakikibaka sa adiksyon, pati na rin ang mga alalahanin tungkol sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Kaya nung linggo pagkatapos maaresto si Nick, maraming lumabas na kwento tungkol sa kakaiba niyang mga kilos. Nung gabing bago nito, natagpo ang patay sina Rob at Michelle Rainer na may mga saksak sa kanilang mansyon sa Brentwood, Los Angeles. Naglabas ang Hollywood Reporter ng isang detalyadong kwento tungkol sa holiday party sa bahay ni Conan O'Brien. Ang komedyante, ang host ng late night talk show, isang party na dinaluhan ng maraming A-list na mga celebrity. Kaya sinabi ng Hollywood Reporter na si Nick ay lumalapit sa mga tao sa holiday party ni Conan. Di umano'y nagtatanong kung sino sila at kung sila ba ay sikat.
Ayon sa kwento, sa pagtatalo nila ni Bill Hader, napasama ito sa artikulo. Tinitigan siya ni Nick. At si Bill Hader ay magalang na sinusubukang makaalis sa napakailang at nakakabahalang pag-uusap na iyon na napasok niya. Sa totoo lang, parang mas naging pagtatalo yon. Sinabi ni Bill Hader kay Nick na may kausap lang siyang iba. At pagkatapos ay matagal siyang tinitigan ni Nick. Ayon sa artikulong ito sa The Hollywood Reporter, ngayon, nilabanan na ni Nick ang kanyang mga demonyo, walang duda tungkol doon. At pagdating sa mga issue ng addiction, naging bukas siya tungkol sa mga laban na hinarap niya mula pa nung bata siya, kahit nung siya ay teenager pa lang. Nag-guest siya sa mga podcast at ikinuwento kung paano siya ilang beses nagparehab at naging palaboy sa iba't ibang estado. Sa buong teenage years niya, at marahil hanggang sa early 20s niya, nakapagsulat siya ng pelikula na tinawag na Being Charlie. Lumabas ito noong 2016, 2015, 2016 at maluwag na ibinatay ito sa buhay niya. Tungkol ito sa lalaking nahirapan dahil sa pagka-addict sa heroin at pagiging palaboy. At ang pelikula ay idinirect ng isa sa mga kilalang direktor sa lahat ng panahon, ang direktor sa likod nito. Nang magkita sina Harry at Sally, ang direktor sa likod ng A Few Good Men, ang tatay niya, si Rob Reiner. Ngayon, kung titingnan mo ang pelikulang ito at hindi maganda ang review sa Internet Movie Database kung tutuusin, makikita na ang pelikulang ito ay dinirect ni Rob matapos niyang idirect ang ilang pinakamalalaking pelikula. Tila ito'y naging pagsisikap niya para makakonekta sa anak na nahirapan, hindi para gumawa ng bagong klasikong pelikula sa Hollywood. Anak mo. Bilang magulang, tungkulin mong panatilihing ligtas ang anak mo lalo na kung dumadaan siya sa hirap. Sina Rob at Nick ay magkasamang nagpo-promote ng Being Charlie mga 10 taon na ang nakalipas. Ang clip na ito mula sa Build series ng America Online ay naging viral sa YouTube. Nakapublic pa rin ito sa YouTube. Sina Nick at Rob ay nag-promote habang pinag-uusapan ang paggawa ng pelikula at ang epekto nito sa kanilang relasyon. Mukhang mahalaga talaga ito sa kanila kaya nagawa nilang magtrabaho ng magkasama ngayon. Pagkatapos lumabas ng pelikulang ito, mukhang hindi na nagkaroon ng malaking karera si Nick sa pag-arte, pagsusulat, o pagdidirect. Pero may mga ulat din, hindi lang tungkol sa pakikibaka ni Nick sa addiction. Kundi kamakailan lang iniulat na na-diagnose si Nick ng isang napakaseryosong kondisyon sa kalusugan ng pag-iisip. Iniulat ng TMZ na matapos matagpo ang patay sina Rob at Michelle Reiner na diagnosed si Nick ng schizophrenia ilang linggo bago pinaslang ang kanyang mga magulang. Ayon sa TMZ, nakausap nila ang isang source na may direktang alam sa kalagayan ni Nick sa kulungan matapos siyang maaresto dahil sa umano'y pagpatay sa kanyang mga magulang. Ayon sa kwento, parang lutang si Nick dahil sa kanyang medical na kondisyon at sa mga gamot na iniinom niya. Ayon sa ulat, si Nick ay hindi pa masyadong malungkot o nagluluksa sa puntong ito. At yun ay base sa sinabi ng artikulo tungkol sa kalagayan ng pag-iisip ni Nick noong panahong iyon. Matapos ang umano'y pagpatay sa kanyang mga magulang, iniulat na pumunta si Nick sa isang hotel sa Santa Monica, 4 na milya mula sa bahay ng kanyang mga magulang sa Brentwood. Nag-check-in umano siya sa hotel bandang 4 ayon sa mga ulat ng media. At kinabukasan, isang nakakatakot na eksena ang nangyari dahil umano'y nabalot ng dugo ang kwarto. Nang pumasok ang staff kinabukasan para maglinis ng kwarto. Ayon sa TMZ, dapat pa nating abangan ito. Maaaring nagsagawa ng warrantless search ang mga pulis sa kwarto. Kaya't maaaring questionin kung tatanggapin bilang ebidensya sa korte ang mga natagpuan nila. Pero sa tingin ko, malayo pa tayo sa puntong yon sa kwento ngayon. Inaresto si Nick ng mga pulis sa Los Angeles bandang 9:30 ng gabi sa araw na natuklasan ang mga bangkay ng kanyang magulang na nakita bandang 3:00 ng hapon. At natagpuan si Nick malapit sa campus ng Universidad ng Southern California sa downtown Los Angeles. Siya ay mga 15 milya ang layo mula sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang NBC Los Angeles, ang unang media outlet na nakakuha ng mga video na nagpapakita kay Nick na bumibili ng tila isang sports drink sa isang convenience store. Pagkatapos ay tumawid siya sa kalsada kung saan makikita mong dumating ang mga pulis at inaresto siya. Si Nick ay nakakulong na noon pa at mananatiling nakakulong kahit matapos ang pagdalo niya sa korte ngayon. Habang patuloy tayong naghihintay na siya ay ma-arraign at patuloy din tayong naghihintay na siya ay magpasok ng kanyang plea. Sa mga napakabigat na kasong kinakaharap niya, na di umano'y pinatay niya ang kanyang nanay at tatay kung ginawa man niya ito dahil sa mga isyu ng adiksyon o kung may motibo na hindi natin alam o kung ito ay resulta ng isang seryosong kondisyon sa kalusugan ng pag-iisip. Iyan ay isang bagay na magiging napakahalaga na bantayan habang ang kasong ito ay patuloy na umuusad sa legal na sistema
sa Katimugang California. Ngayon, dahil dito, muling dinala sa korte si Nick Reiner sa Los Angeles at inaasahang sasampahan na siya ng kaso. Pero bago yon, nagbago ang lahat. Humiling si Jackson na makausap ang hukom sa opisina at makalipas ang ilang minuto, bumalik siya sa silid ng hukuman. At ganito yon nangyari. Ako, Morton Jackson Quinn, na may pahintulot ni Ginong Reiner, ay humihiling na bawiin ang talaan ng kanyang abogado. Base sa pag-uusap sa korte na ipaliwanag na ito ron, sa tingin namin wala na kaming ibang magagawa kundi bawiin ang kanyang abogado at humiling ng tiwala mula sa korte. Nabisuhan na ang public defender, nakipag-usap na kami at narito sila kasama ang staff handang umako ng tungkulin. Naiintindihan kung handa na silang italaga agad. Ang opisina ng public defender, tama po yun. Kaya ang hukuman ay magpapasya at ang firm na iyon ay pinapalaya bilang opisyal na tagapayo at itinalaga ng hukuman ang opisina ng public defender upang kumatawan. Ginoong Ryan, siya ang kasalukuyan mong abogado para sa anumang mga bagay at papeles. Tiyak naming susundin yon. Natugunan na ang issue. Galang-galang ako. Mayroong protective order na inilabas ng korte tungkol sa paghawak ng discovery. Mananatili muna ang order na iyon sa ngayon. At magbibigay kami ng kopya niyan sa opisina ng pampublikong tagapagtanggol kasama ng mga ebidensyang aming ipapasa. O gagawin ng korte. Iutos ang utos na yon. Si Ginong Dali ay nagbanggit ng isang napakatalinong punto. Ako ay may protective order na hindi pwedeng ibahagi ang aming natuklasan sa sino mang magpapatotoo. Tanging kay Binibining Reed at sa kanyang opisina lang ito. Ako ay lubos na susunod sa protection para sa nasasakdal. Walang problema. Naniniwala ako na malinaw na sinasabi ng protective order na sakop nito ang kumpanya ni Ginong Jackson pati na rin ang sino mang papalit. Ngayon, Salamat. Mga view ng provider sa screen na ito. Sana. Salamat. Tala ng guro pabalik sa tala ng tao laban kay Nick Reiner, kaso 25, Court of Justice of the City, F0-80-8. Nakakatawa. Ako si Kimberly Frey dito sa CME, miyembro ako ng opisina. Magtatanong ako ng ilang mga katanungan. Salamat. Mas malaking karangalan na maging tunay na kinatawan. Salamat. Tayo ay huling beses hanggang Pebrero 23. Ang araw na iyon ay Pebrero 23. salamat. Makikipagtulungan ako kay Binibining Green para sa ebidensya bago ang petsang iyon. Kukunin ko ang isang waiver bilang patunay na nauukol sa iyong mga karapatang konstitusyonal at ayon sa batas para sa mabilis na arraignment ang iyong abogado, Binibining Green. Humihiling ang tanggapan ng pampublikong tagapagtanggol na ipagpatuloy ang iyong arraignment sa Pebrero. Pebrero 23, 2026 sa departamentong ito. Tinatanggihan mo ba ang iyong karapatang ma-arraign ngayon para ituloy ang arraignment sa Pebrero 23, 2026? O sa totoo lang. Yung tinanggal nating talakayan. Napatunayan ng korte na kusa at may alam ang nasasakdal sa pagsuko ng karapatan sa mabilis na arraignment. Nais ng konseho ng mga talaan na sa record at waiver na itinakda para sa arraignment dito sa Pebrero 23, 2026 ay manatiling walang piyansa. Sige, salamat. At habang nangyayari ang lahat ng yon sa loob ng korte, may mga bagay na hindi mo maririnig kung makikinig ka lang sa feed. Dito sa Law and Crime, may miyembro kami na talagang nasa mismong lugar. Sinabi nila sa amin yon, hindi naman nagulat si Nick Reiner sa mga nangyayari. Bago magsimula ang pagdinig, nakita siyang nakikipagkwentuhan at tumatawa kasama ang mga deputy. Ahit ang ulo at may kaunting balbas na mukhang 5 oras na ang lumipas. Sa totoo lang, mukha siyang pagod pero hindi naman halatang natataranta. Wala sa gallery ngayon ang kanyang kapatid na lalaki at babae. Si Alan Jackson naman, naglalakad-lakad siya nakapamewang at gamit ang kanyang telepono. Kita ng aming tao sa loob ng korte na talagang tensyonado siya kahit bago pa siya humiling na makausap ang hukom. Halatang halata na talagang tensyonado siya sa mga sandaling ito. Pagkatapos ng pagdinig, hindi tahimik umalis si Jackson. Lumabas siya ng korte, dumaan sa mga kamera at lumapit sa mga mikropono. At doon muling nagkaroon ng panibagong twist ang kasong ito. Paglabas ng korte, Alan Jackson. Hindi siya umiwas sa mga kamera, lumapit pa nga siya mismo sa mga mikropono. At bago pa man may makapagtanong, nilinaw na niya agad ang isang bagay. Hindi raw ito isang estratehikong pag-alis, sabi niya.
Hindi raw ito ang gusto niya. Umatras ako bilang abogado ni Nick Reiner. Mga pangyayaring wala sa aming control pero mas mahalaga mga pangyayaring wala sa control ni Nick ang nagtakda niyan. Nakakalungkot pero naging imposible para sa amin na ipagpatuloy ang aming pagiging kinatawan ni Nick. Pinagbabawalan akong ipaliwanag ang lahat ng dahilan kung bakit alam kong yan ang tanong ng lahat. Inaasahan naming papasok na ang pampublikong tagapagtanggol. Na-appoint na sila at mahusay nilang pinoprotektahan ang interes ni Nick Reiner habang siya ay sumusulong sa proseso. Pero linawin natin maging napakalinaw tungkol dito. Ako at ang aking team ay nananatiling lubos na nakatuon kay Nick Reiner at sa kanyang kapakanan. Sa katunayan, alam namin, hindi lang kami kumbinsido, alam namin na ilalantad ng legal na proseso ang totoong mga pangyayari sa likod ng kasong ito. Kaso ni Nick. Alam mo, marami nang nailathala nitong nakaraang 3 linggo, marami nang naisulat tungkol kay Nick, tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa mga pangyayari. May mga nailathalang haka-haka. Disyembre 15 ng madaling araw, nasa New York ako nang makatanggap ng tawag. Ako at ang aking team, iniwan namin lahat ng ginagawa namin. At sa nakaraang 3 linggo, inilaan talaga namin ang bawat oras ng paggising namin para protektahan si Nick at ang kanyang mga interes. Sinuri namin ang bagay na ito mula umpisa hanggang dulo, harap at likod. Ang aming natutunan at siguradong mapagkakatiwalaan mo ito. Ayon sa mga batas ng estadong ito, ayon sa batas sa California, si Nick Reiner ay hindi nagkasala ng pagpatay. I-print mo yan. Gusto kong pag-isipan mo agad ang linyang yan. Quote, hindi nagkasala ng pagpatay. Hindi sinabi ni Jackson na hindi pinatay ni Nick Reiner ang kanyang mga magulang. Hindi niya sinabi na inosente si Nick Reiner. Ang sinabi niya, ayon sa batas sa California, hindi nagkasala ng pagpatay si Nick Reiner at mahalaga ang pagkakaibang yan. Sa batas ng California, pwedeng gumawa ang tao ng nakamamatay na kilos nang hindi siya legal na nagkasala ng pagpatay. Kung hindi mapatunayan ng piskal ang estado ng pag-iisip, intensyon, malisya o kakayahan, maaaring magamit bilang depensa ang kabaliwan, kakulangan sa pag-iisip, o kawalan ng kriminal na intensyon. Mahalagang tandaan na hindi sinabi ni Jackson kung alin sa mga depensa ang maaaring gamitin dito. Sinabi niya na inimbestigahan ng grupo niya ang kaso. CP mula umpisa hanggang dulo at umalis na naniniwalang ang batas mismo ay nagbabago kung paano dapat tingnan ang kasong ito ngayon. Ang taga-usig ng Los Angeles County. Lumapit siya mismo sa entablado at nilinaw niyang hindi uurong ang opisina ng taga-usig. Sa ating sistemang pangkatarungang kriminal, bawat nasasakdal ay may karapatang magkaroon ng abogadong masigasig na ipagtatanggol ang kanilang interes at gagawin ito ng epektibo. Si Nick Reiner, Alan Jackson, o sino mang mula sa public defender ay may karapatang magkaroon ng abogado at sisiguraduhin naming makukuha niya ito. Pangalawang punto, sa proseso ng pakikitungo sa abogadong iyon, sisiguraduhin namin na ang opisina ng District Attorney ay magbibigay sa abogadong iyon ng kumpletong information tungkol sa lahat ng mga detalye na may kinalaman sa particular na situasyong ito. Sa mga panayam, video o ulat ng eksperto, sisiguraduhin naming makuha ng abogadong iyon ang lahat ng impormasyong kailangan para epektibong ipagtanggol ang kliyente sa korte. At pangatlong punto, lubos kaming kumpiyansa na mahahatulan ng hurado si Nick Reiner ng lampas sa makatwirang pagdududa para sa malupit na pagpatay sa kanyang mga magulang, sina Rob Reiner at Michelle Singer Reiner. Dawin nila ito ng sama-sama. Maraming salamat po. Kaya dyan na tayo ngayon. Si Nick Reiner ay nananatiling nakakulong, walang piyansa at siya ngayon ay kinakatawan ng isang public defender. Hindi na ang kilalang at malamang ay napakamahal na criminal defense attorney na si Alan Jackson
na siguradong natatandaan ninyo mula sa paglilitis kay Karen Reed kung saan nakuha niya ang hatol na not guilty. Inaasahan na magiging isang napaka high profile na depensa ito, pero hindi siya makakasama ni Nick Reiner. Ang arraignment ni Nick Reiner, kung saan inaasahang magbibigay siya ng plea, ay naurong sa Pebrero 23, 2026. Iyan na ang lahat para sa kaso na inilahad ng Law and Crime. Mag-subscribe kayo sa amin sa YouTube at Spotify at maaari nyo na ring mapanood ang On The Case sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Magkita-kita tayo sa susunod.